Guys, good morning. Ayan, morning. Halatang good morning kasi ganito yung itsura ko. Anyway, nandito ko sa hagdan. Dito ko na naisip mag-film, vlog, no? Kasi nga, inaayos ko tong rack. Bagong bili ko yan sa TikTok. Share ko na lang design. 160 ang 5 layer. Ang ganda ng door niyan. Acrylic, and then yung itong side na white is makapal na plastic. So, perfect siyang organizer talaga sa bag, sapatos, mga collection nyo. So, kahit ano. So, wala naman siyang maluwag din yung loob niyan. So, 1.6 ko ito nabili. And, possible, bababa pa yan pagka 4.4, 5.5, mga ganon. So, dati ganito lang yung rack namin. So, ito tatanggalin ko na lang din yan, mga yan, mamaya. So, after kong mag-ayos. So, anyway, ay, medyo magulo yung background. Aray ko, medyo magulo yung background kasi nga, kaayos tayo. So, eto na. Magbibigay na ako ng update sa inyo, house update, no? After nung, di ba, nagbigay ako ng dalawang house update before. So, yung mga pasilip nga sa bahay. So, hindi nasundan yun ng tagal, di ba? Gawa ng tumagal yung process namin sa pag-ibig kasi nagka-problema doon sa mga documents. Hindi din maganda yung humawak ng unit namin. Hindi siya maganda mag-asikaso. So, winala. Hindi ko alam kung sino may fault doon. Ang sabi daw, naglipat ng floor, kaya nawala yung mga files, pero fault pa rin talaga nila yon dahil kailangan dapat, kahit pa sila'y naglipat, mapapangalagaan nila yung mga documents namin. So, meaning, nag-back to zero kami. Nagpasa kami ulit ng mga panibagong requirements. Sobrang pagod. Kaya natagalan bago siya ma-take out. So, anyway, ito nga, na-take out na siya last November 2023. So, during live, nagla-live ako sa TikTok, naka-receive ako ng chat from Ninang Daisy. Sabi sa amin, congrats, take out na yung unit, ganyan. And then, after ilang days, chinat naman or tinext naman ako ng Pag-ibig na take out na nga yung bahay namin nung November pa. And then, pwede na kami mag-monthly amortization. So, hindi pa naman agad-agad yung matitirahan, guys. Kasi, meron pang process. Kailangan namin pumunta sa developer para mag-report and magbayad ng move-in fees. So, sa move-in fees, covered na dun yung Meralco, but yung tubig, hindi pa. So, ngayon ko siya i-apply, siguro mga hapon. Pagkatapos nun, in-schedule kami for punch listing. So, yun yung i-check yung unit, kung may problema, dapat palitan, ganyan. And bibigyan kami ng form para doon namin ilista yung mga problema, ganyan. So, hindi na ako nakapag-vlog noon time na yon. Last January 10, talaga yung schedule noon. Hindi ko na nagawa mag-vlog kasi nadismaya ako. Hindi kasi yung ini-expect ko. Kasi dito sa bahay namin na to, hindi ganun yung nangyari. Pakita ko na lang sa video, kayo na yung manood kung bakit ako nadismaya. So, dalawang video yung mapapanood nyo, isang first inspection and second inspection. So, ganun. Nagkaroon ng second inspection. So, anyway guys, eto na yung video. Panoorin nyo na. So, eto na nga guys. Nandito na kami sa location. So, naglakad-lakad lang tayo. Papunta dun sa mismong gate. Di naman siya ganun kalayong lakarin. Ayan yung highway. So, malapit lang for the, tayo ngayon, voice over dahil kailangan natin maging alert o baka mamaya meron dyan butas, mag-shoot tayo, diba? At saka yung mga nakakasalubong ko, pinakikiramdaman ko, mahirap na. Baka vlog-vlog tayo, tas di na tayo naging safe. Ayan na, nakapasok na kami sa mismong subdivision. Medyo mainit na, kaya nagpayong na tayo dyan. And ang diretso namin is sa admin muna. Admin office, bago kami dumiretso sa mismong bahay kasi meron kaming kailangan alamin muna at syempre magre-report kami doon, di pwedeng diretso agad. At ito na nga, nasa admin office na kami, waiting kami kay madam at sa instruction na ibibigay. And then yung susi, wala pa naman sa amin. So for inspection pa naman yung bahay. Ayan, and meron siyang ibibigay na form, marami i-explain para alam namin kung ano yung gagawin doon. Ayan, waiting tayo na i-assist tayo. Meron pang nauna sa amin eh. And then, ito na nga, yung form, inaayos na ni ma'am, ibibigay na. Ayan yung gagamitin ko pag nilista ko yung mga problema. So guys, ito yung unit. Ang damo niya. Ito kasi kadikit namin. Pero single to guys, akala nyo lang ay duplex kasi corner kami. So, ganyan. And then, ito yung unit namin. Wala siyang pinto. Yun ang i-ask ko sa engineer kung ba't wala siyang pinto. Tapos makikita nyo ang taas na masyado no damo. Kasi ito may pinto. Walang pinto yun sa amin. Kung mapapansin nyo, eto siguro may titira na, inaayos na eh. Pero kung ito wala din siya. Pero may pinto. Bakit kaya walang pinto yun sa amin? Ayan o.
Wala siyang pinto as in. Tapos yung taas, uy, kita ko na agad yung problema ng ng bintana. Mukhang may problema ang bintana niya. Then, iyon, kita ko na may parang fold sa So, yan guys, voice over muna tayo kasi magsisimula na ako mag-inspect dito pa lang sa labas habang waiting ako kay engineer. And may nakita kasi ako dun sa unahan na yero, merong dent. So, kaya tiningnan ko rin dito sa gilid kung meron din problema. At may nakita ako dyan na parang naglilik na sa gilid yan sa tinuturo ko. Kalawang na siya, halatang may naglilik. And tingnan nyo naman yung damo hanggang sa gilid, diba? Ang sukal niya, so kailangan talaga yan tabasin. Sinama ko na rin yan sa listahan ko. And lahat ng nakikita ko dito sa labas, sinama ko na yan. Habang waiting ako kay engineer, at least may nasisimulan na ako sa labas, diba? And makikita nyo guys, sa likod bukas yung pinto. Kasi meron ng tao dyan. Bago pa man dumating si engineer, pumasok na ako dyan kanina, sinilip ko. Dahil nga, kinonfirm ko kung iyan yung unit namin at wala siyang pinto. Baka yun na si engineer guys. Ayun na nga guys, pinapapasok na tayo ni engineer. Tingnan nyo yung flooring, grabe. Ang lala niyan guys bago pa dumating si engineer. Sobrang kapal ng lupa at may naglilinis dyan. Tinanong ko na kung yan yung unit namin and confirm yan yung unit namin. Tinanong ko na rin bakit walang pinto. So hindi niya rin alam yung sasagot niya, baka napag-utusan lang din maglinis. So tingin ko matagal na yung walang pinto at pinasok na yan ng putek nung nag-uulan. Then natuyo, naging lupa at yung mga damo sa labas nagpasukan na dyan, kakatabas lang nila. From outside, dami ko na nakitang problema. Then nung pumasok ako, nakakadismaya. Tingnan nyo naman, makikita nyo, diba? Sobrang dumi. Parang hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko talaga. Pero sige, go. Ginawa ko lang yung dapat gawin dahil kailangan. Kaysa sa uminit yung ulo ko, in-inspect ko na lang yan. Kasi kasama naman niya, may listahan naman, may form na binigay. Sasama ko na lahat ng nakita kong problema dyan sa unit na yan. So, number 1 na dyan, yung pinto. Number 2, yung mga nakita ko sa labas na importante, yung mga dent sa may yero, yung nakita ko may leak sa taas ng yero. Kasama na yon sa nilagay ko. And then yung mga bintana, lahat may issue. Ang hirap niyang buksan, ang hirap niyang isara, madumi, tapos ang hirap, hindi pa siya ganun nag-i-slide, and then yung lababo. Tingnan nyo naman ang itsura, diba? Sino ba naman matutuwa dyan? Napakadumi. And then, sinama ko na yan, papalitan yan, hindi yan lilinisin, sabi ko papalitan yan. Then, tinignan ko na rin yung mga gilid-gilid ng semento sa sahig. Kung merong butas doon na pwedeng pasukin ng tubig, na possible baka bumaha, thanks God, wala namang bakas na pumapasok yung tubig. Pero, ipapa-double check ko pa yun sa engineer na kukunin namin mag-aayos ng bahay. And then yan, sa may pinto, ang dami ring issue. Ang dami ko ipapalinis at ipapapalit dahil may mga kalawang na, may mga dumi-dumi na mancha ng pintura, sa doorknob, and then sa flooring ng CR, uneven yung kanyang tiles. Pinapapalit ko niyan, pinapabakbak ko na yan. So lahat yan, and then kahit yung tiles sa wall ng CR, pinapapalitan ko na rin, and then yung bintana, yan, pinapaayos ko na din lahat. Lahat ng nandoon sa sa loob ng CR. Then yung bowl nun, grabe, may jackpot yata doon. Di ko na video, baka madiri lang kayo. So, pinapalinis ko yun. And then dito sa likod, yung tiles na yan ng mismong lababong yan, pinapapalitan ko. Tingnan nyo naman, mukhang luma na rin ang itsura, diba? So, sa taas naman, bago ako umakyat, chine-check ko yung hawakan, kung mauga ba, matibay ba, kasi nga, baka mapasandal yung dalawa dyan, biglang bumigay, pero okay naman siya, matibay naman. At habang umaakyat ako dyan guys, niyayabag ko yan, dahil baka mamaya, meron dyan palyado, pag hakbang ni Papa Ryan, mas mabigat yun, diba? Di lumusot dyan, di bali kami, magaan kami, si Papa Ryan, baka hindi kayanin ng hagdan, kaya niyabag-yabag ko talaga yan. And tingnan nyo yung floor sa taas, may mga mancha-mancha na siyang nakita ko na tingin ko matagal na rin siyang madumi. So yun, sinama ko na rin yun sa ililinis, lahat yun. And puro kalawang din yung mga nakikita ko dito sa may pinto ng CR. And uneven din yung floor tiles doon sa CR. Pinasama ko na yon. Ayan, nakita nyo, may gap yung bintana dyan. Dapat walang gap yun. So, ayan, kasama yan sa listahan. Flooring ng CR, kasama yan. Lahat yan.
as in walang matitira. Kahit yun doon sa wall, pinasama ko na. Ayan, so chinecheck lang natin mga faucet kung gumaganang umiikot-ikot dahil isasama din natin sa papapalitan. And then, ayan, meron din yan, madumi din yan nasa taas na yan. Pero hindi kasing dumi nung sa baba. Walang tubig yung bowl nun. Yung sa baba may tubig, di ko alam na basta. Ganun siya kadumi. And then, bawat room, chinek ko yung bintana. As in, lahat-lahat. So, kagaya nung mga bintana sa baba, kailangan siyang palitan. Dahil may problema din, no? Hindi naman kami papayag na tumira dyan, na i-accept namin yan na ganyan na yung bintana, tapos kami pa magpapapalit. So, hindi. Kasama kasi yan sa binayaran namin, kaya dapat nilang palitan yan, sayot sa gusto nila. Basta hindi kami satisfied dun sa pagkakakabit ng bintana, palitan. And then, yung mga saksakan na yan, chinek ko din yan kung may mga umuuga. Meron akong nakita dyan na hinawak-hawakan ko, mauga, pinapalitan ko din yon. Kaya makikita nyo sa video na yan, ginagalaw ko yung mga switch, kung on and off ba siya, ganyan, nagagalaw ba, kung umuuga ba, kasama din yan sa papapalitan. And then yan, meron siyang, tawag dyan, hallway, tapos merong switch dyan para sa ilaw. So, ganyan. So, lahat ng tinuturo ko guys is issue yan. Papapalitan natin yan. So, medyo mahirap lang mag-voice over. So, kasi lalo na ganito, napakadaming issue na i-discuss. Pero, pinofocus ko naman yung camera doon sa pinaka-issue. Lalo sa mga doorknob. Kita nyo, diba, kalawang na siya. So, although, papapalitan naman namin ng iba dyan talaga, pero mas maganda pa rin na tumira kami dyan ng maayos yung bahay. As in, bago ang itsura, hindi luma, hindi mukhang laspag. Kasi hindi naman kami makakapagpaayos agad-agad niyan, mag-iipon pa kami. Kaya kailangan yung bahay, bago pa man kami magpa-renovate niyan, maayos pa rin kahit papano. Kasi kasama yan sa binayaran namin eh. So itong bintana na to, medyo okay to. Bago pa. Walang gap. Ang problema lang dyan is yung tornilyo, para siyang may kalawang. Pero yung itsura ng is mukhang bago naman. Pero pinapalitan ko pa rin yan. Kasama yan kahit medyo okay-okay yan. So wala akong pinalampas sa mga bintana. Lahat yan papalitan. Lahat yan dapat mukhang bago. So ganun guys, kapag kayo ay mag-i-inspect ng bahay, busisiin nyo lahat. Kahit ako, wala naman akong ganun knowledge sa mga problema sa bahay. Pero yung mga number 1 na dapat chinecheck yung bintana, pinto, yung mga posibleng, yung sayero sa taas, ayan ang dapat chinecheck. Especially mga bintana kasi, lalo na kung hindi pa kayo makakapagpaayos ng bahay. Paano pag umulan? Paano pag bumagyo? Diba? Baka pumasok yun sa loob yung tubig. And medyo mahal din ang pagpagawa ng pag-replace ng bintana. Ayan, pababa na ako dyan. Grabe. Pawis ako sa pag-inspect. Ang dami naming i-check. Ayun, no? Kita na lang din. Sa bintana, lahat papalitan. So, napaliwanag ko na doon sa pag-voice over ko. Kasi hindi ako makapagsalita isa-isa. Gawa ng medyo nakakahiya din naman. At may susunod sa amin na schedule na i-inspect sa samahan ni Sir Engineer Jet. Sir Jet. So yun, so ang dami nakita niyo itsura ng unit. So mamaya pag uwi, usap tayo, explain ko yung ibang details, no? O anong nangyari. So yun guys, nakita nyo na yung first inspection, diba? So anong masasabi nyo, diba? Yung excitement ko bago pumunta doon is nag-switch into sadness. Into sadness. Kasi nga, diba, tinan nyo naman, wala siyang pinto. Saan ba naman? Okay lang sana yung masukal, yung at hindi mo naman talaga nag-uulan, at then yung mga ibang problema. Pero yung nadatnan mo siyang walang pinto, kasi yung mga dalawang update ko sa inyo, may pinto pa yon kasi inintay namin si engineer noon. Binuksan niya pa yung pinto. Pero pagdating namin, walang pinto. Sabi ko parang ito ba yung bahay namin? May ganun pang thinking, no, na nagdalawang isip pa ako kung yun nga yung unit. Pero yun nga siya, wala siyang pinto. My God. So, diba, dismayado ako, kaya hindi na ako nakapagawa ng outro noon. So, anyway guys, eto, panoorin nyo na yung second video, second visit namin, re-inspection, doon sa bahay.
kung tingnan nyo kung meron ba improvement, binago ba talaga nila yung mga problemang nakita ko, ganyan. Anyway guys, yung nga palang schedule ng re-inspection is after 60 days. Kasi kung minor lang yon, yung mga may problema lang sa bintana, yung mga doorknob, mga ganyan. I mean, doorknob, mga faucet, ano pa ba. So, yung mga minor lang is 2 weeks, maximum of 2 weeks. Pero kapag major, like yung mga tiles, papalitan, mga gutter sa bubong, and then yung bintana, pinto, ikakabit. So, mga ganyan, major na yung nangyari. So, kaya 60 days yung aabutin talaga ng improve or pagpalit sa mga reklamong nilagay ko doon. So, ayan, eto na guys yung video. Panoorin nyo kung ano talaga yung ako meron changes, no? So, in 3, 2, 1. Hi guys! So, nandito kami sa bahay namin. Parang di ko alam kung dito yun. Naliligaw na yata kami. Baka sa kabila. So, ito ay re-inspection na lang guys. So, last January, punta kami dito for inspection, punch listing, kung anong problema sa unit. So, medyo natagalan. Ang ano kasi maraming problema. So, ngayon is yung final. Wala nang kasunod ko. So, waiting kami sa engineer. So, ayan. Bago mag-11, nandito na ako. So, lagi akong ganun. So, ayan na. Medyo maayos na. Nakikita ko, unlike before nung sinabi ko sa inyo. Diba? So, mamaya, pakita ko sa inyo. Pahagip ko na sa inyo. Okay. O, diba, maaliwalas na siya compare nung pinakita ko sa inyo. Yung dati, ang daming ano dyan. So, okay na siya. So, na-excite ako. Kasi yung dati, ang sukal, diba? Yung nakita nyo. So, waiting kami dito sa engineer. Sabi, 11 is mag-start ng inspection. So, maaga nga. Anong oras na? Wait, check natin. O, 10:42. So, lagi ako maaga alam nyo na, ayoko kasi nung nag-aantay ako. I mean, ayoko pala yung ako yung inaantay. So, mas gusto ko yung ako yung nag-aantay. Hello, Chelsea! nakasina headband. Dadalhin pa yan, hangin-hangin dito. So, yun yung maganda rito guys. Napakahangin ng location na to. At hindi ko lang alam bakit walang black and lot sa mismong unit namin, para yung katapat meron naman. So dito yan. And silipin ko lang ng konti. Silipin lang natin. Silipin natin guys. Ayan medyo malinis na siya. Maayos na siya. Ayan, dikit natin. O diba? Yung nakaraan, grabe. Tingnan natin niya maigi. So i-check natin niya kung nasunod yung mga reklamo natin. Napakahaba ng aking nilista. Ayan, papasok daw kami. O diba, mas maaliwalas na siya. Tsaka wala na yung mga, sa bagay sabi naman kasi nila matik, tatanggalin yung mga dyan, mga damo-damo. So, para fresh na fresh. O diba, maputi na siya. Maputi na. Nung last time, kita niyo yung pinakita ko sa inyo. So, i-check din natin yung Eto guys, voice over ulit tayo at magsiseryoso na naman tayo sa pag-inspect ng loob ng bahay. So, tingnan nyo naman, di ba? Okay na, maaliwalas na siya. And then yung hagdanan, may pintura na siya, di ba? So, maputi na rin yung sahig. Mukhang hindi na siya mukhang ewan. At yung lababo, look, di ba? Pinalitan talaga nila bago kasi hindi ganyan yung itsura niyan. So, gaya na sinabi ko, gusto ko bago siya. Sabi ko palitan talaga. So, pinalitan naman. And yung napansin ko sa bintana, parang hindi nila pinalitan. So, itatanong natin yan kay engineer bakit yan pa rin yung bintana, which is yan yung mahigpit kong binili na palitan, mga bintana, kasi mahirap na nga, baka umulan, hindi pa namin niya mapapaayos agad-agad, biglang pumasok yung tubig, di ba? So, mahirap na yung ganon. And then, yung likod, tingnan nyo naman, yung lababo, mukhang bago na. Hindi na siya mukhang ewan, mukha na siyang lababo. Napalitan na rin talaga. Pero yung medyo madumi pa, okay lang yun. So, ang importante doon is, napalitan naman yung dapat palitan. So, inano ko na lang yung camera dyan. Inikot-ikot ko kasi nga, mas makikita ko siya kapag camera yung gamit ko. I-inspect ko kasi yung taas na nakita kong may mga dent doon. So, napalitan naman nila yung nasa may gutter ba yun? O yung sa may yero na yon. Napalitan naman nila, especially yung parang nakita ko kalawang na naglilik. Ito, dito yan.
napalitan naman nila at mukha naman bago na. So, yun yung importante kasi kahit na sabihin natin magpapa-renovate tayo, importante ay bago yung mga parts ng bahay, no? Kasulok-sulukan. Kasi binayaran natin yan eh. So, yan yung binayaran natin, dapat brand new. Hindi parang second hand. Ganon. And then yan, okay naman siya sa outside. Wala naman na ako nakitang problema. And then, malinis na rin yung likod, wala ng mga damo. So, i-check naman natin yung loob. Again, balikan natin. Kasi, di ba, may mga issue sa mga CR, ganyan. So, tingnan man natin kung okay na yung CR. Kasi yung CR is hindi maganda yung flooring. Ayan. So, okay na siya, guys. Pinalitan na nga talaga. At pantay na, hindi na siya uneven. At dyan sa part na yan, ay lubog na lubog. And then, yung bowl dito, madumi yan. So, ito okay naman na yan. Gusto ko yung pagkakaayos sa wall ng CR sa may tiles. Ang aliwalas niya ng tingnan and yung kisame, okay na siya. Mukhang hindi na nakakatakot yung CR, natatakot si Chelsea at gok, wala na siya mukhang pupo. So malinis na yung bowl niya kahit papano. And then yung sa gilid, hindi na rin siya kalawang. So, bago pinalitan. Yun nga lang, parang tabingi yun, no? Pero okay lang yun. Eto, pinalitan na lang din nila yun. Kasi reklamo ko din yun, hindi siya naglalak. Hindi siya kumakagat. And mukhang bago yung ano dun, yung gripo. Pinalitan na lang din nila. Hindi ganun na itsura nun. So, sa lahat ng nakikita kong problema, sa lahat na nakita kong problema sa CR, napalitan naman nila. Lalo na din yung switch na medyo maluwag yun. So, napalitan nila ng bago. So, kaya tayo sa taas, mukhang piniturahan nila yung hagdan ng gray, yung pinine-estepan. And then, itong hawakan, hagdan na kahoy, piniturahan nila yan ng ganyang kulay. So, yan, akyat tayo sa taas. Tingnan natin yung mga issue doon. Kung napalitan. Ayan, okay na yung flooring, di ba? Kasi nakita ko dyan last time, parang may manchang itim-itim na hindi ko alam kung ano yun. Kung ano yung nagmancha doon at yung mga puti-puting parang pintura na nagpatak-patak. And then, again, gaya na sinabi ko sa baba, napansin ko yung bintana, hindi napalitan. So, ganun din dito sa taas. Marami silang hindi napalitan na bintana. Lahat ng bintana, hindi pa nila napalitan. And then, lock yung CR dyan sa taas, and then yung isang room. So, inuna ko na yung mga open yung pinto. Like, itong room na to, hindi naman siya nakalock. So, tiningnan ko na lang din yung mga reklamo ko dyan. Bintana lang din talaga yung hindi nila nagalaw. Pero yung doorknob din, napalitan nila, at nalinis naman nila yung flooring. So, yan. Ini-slide ko pa rin sila kahit sa tingin kung hindi naman siya napalitan. Hihingi tayo ng explanation dyan kay engineer. Bakit hindi yan napalitan? So, patuloy pa rin naman ako sa pag-inspect dyan sa bintana. So, dito na tayo sa isang room. Ayan. So, lock. Ayan yung lock. So, ito yung isa. Ito yung magiging room namin ni Papa Ryan. Etong isang tong bintana na to, okay naman ang quality nito, kaya lang madumi. Pero pinapapalitan ko din yan eh. Wala nga akong iniwan. Lahat ng bintana ay palitan. So kahit sabihin natin okay naman ang naglalak dyan, yung parang hindi naman siya, wala namang problema, ganyan. Pinapalitan ko na rin yan. Sinabi ko may problema yan. Siyempre, di ba? Lahatin na natin, wag na tayong mag-iwan. Ayan, tiningnan ko rin kung may gap doon. So, tingin ko hindi naman napalitan din yun. So, yan. Ayun sila engineer tsaka yung assistant niya. So, siguro tinitingnan, sinasabi, uy, baka nakikita na may problema yung bintana. Mag-isip na ako ng explanation dyan. May mga something ganun-ganun. So, talaga naman bintana, inuuna ko inspect dyan. So, yan na. Bababa na tayo, guys. At kausapin na natin si engineer. Pero bago ako bumababa, dinodouble check ko pa rin yung hawakan kong umuuga. So, let's go at kakausapin na natin si engineer about doon sa problema sa bintana, no? Kung ano yung reason ba't hindi napalitan niya. So, malinis na siya, guys, and nakaka-excite ng tingnan compare before na nakakatakot. Ayan, guys. Dito naman tayo sa labas. So, sa labas, inulit ko pa rin yan. Tiningnan ko yung may dent dyan, wala na rin siya, di ba? So, okay na rin naman siya. Sinum ko para mas makita ko. And then, yung parang kisame dyan sa taas, okay na rin, pinalitan na rin yan. Mukhang bago na siya. Ayun. So, medyo marami nang namumuong plano sa isip ko nung time na yan. And ito, balikan natin to. Kasi hindi ko napakita sa inyo. Ayos na siya, wala na siyang bakbak dyan.
pinalitan nila ng bago, hindi na siya mukhang luma at meron panlanggam na extra. At balikan natin yung CR sa taas kasi yun din, may problema din doon, yung flooring din. So yan, napalitan nila. Bagong-bago yung flooring, walang problema. And kahit yung wall, maganda, yung wall sa CR, and kinabitan na rin pala nila yan ng, ng shower, tsaka yung faucet, tinetesting ko kung gumagana, and okay naman siya, hindi siya maganet, halatang bago. Etong madumi pa rin so hindi yata nila yan papalitan. So okay lang kasi, iyan na rin naman matatanggal, extend din naman kasi namin yan. So kaya, ayan siya, okay na yan sa amin, hindi na namin paggagalaw yan. So yung lababo malinis naman, walang problema. So okay yan CR sa taas. Happy na ako sa nakikita ko. Konti na lang. At eto na, magpi-fill up na ako ng form. Accept ko na yung unit. At hawak ko na ang susi, guys. Susi ng tagumpay. Ayan na siya. So, yun guys, nakita nyo na. Diba, yung first inspection and re-inspection. So, diba, may pagbabago naman. Anong masasabi nyo? Meron naman siyang changes. Kita ko naman malinis na. Unang-una pa lang, na-excite na ako. Unlike nung una namin punta, talagang una pa lang nakasimangot na ako. Nakasimangot na ako, sa totoo lang nun. And then, yung pagpunta namin pangalawa, yan. Smile na ako. Smile na ako nun. And, ang hindi lang nila napalitan dun, guys, yung bintana. So, hindi ko naman sinabi during nung video na ginagawa ko yung inspection ulit. Hindi ko sinabi sa inyo na talagang hindi pa nila napapalitan yun. Kasi, sabi ko, sa isip-isip ko, bakit may problema pa yung mga bintana? Irereklamo ko na ulit yun kay engineer, pero inunahan niya na ako. Sabi, ma'am, yung bintana ay hindi pa po yan napapalitan. By Monday pa yung schedule niyan kasi nagkaroon ng problema sa supply ng supplier. Kaya hindi po umabot bago po kayo mag-re-inspection. So, okay naman. Inunahan niya ako kasi akala ko naman, di nila yung ginawa, di nila pinalitan kasi lumalangit-ngit, maganit, hindi basta na nabubuksan siya pero maganit, may mga sumasabit, ganyan. Yung nga, lumalangit-ngit, nakakangilo. So, ayun siya. And today, Monday yung schedule ng pagpalit ng bintana. So, hindi muna ako babalik ngayon, Monday, kasi babalik talaga ako dun para bisitahin kung napalitan talaga nila yung bintana. So, maybe Tuesday or Wednesday, hindi ko alam, basta tong week na to, hindi ko pa alam kung anong araw ako makaka-visit kasi nga, i-apply ko pa yung tubig today. So, dito lang naman yun sa amin. Ang tubig namin ay hindi pa siya nakakabit kasi nga, hindi naman nila pwedeng lagyan nyo ng tubig or i-open na yung tubig na yan nang wala pang nakatira at hindi pa nati-take out yung bahay. So, bali, apply ko siya mamaya. May requirements naman ako. Madali lang naman mga requirements. ID lang naman ang kailangan at saka yung occupancy permit, kailangan yon. Binigay na sa amin yon para makapagpakabit kami ng tubig. And then, yung kuryente, hindi ko din siya na-inspect or na-check doon kung gumagana kasi nawala na sa isip ko. Dapat may dala ako ng bumbilya and charger para malaman ko kung gumagana yung mga kuryente at saka yung mga saksakan ng ilaw. So anyway, babalik naman ako doon. And ano pa ba? Yung mga yung susi, no? Dapat ako yung nag-open nun. Ayun yung napansin ko. Kasi dito sa bahay na to, nung na-take out na, inabot sa akin yung susi. Iba yung feeling kapag inabot sa yung susi, tapos ikaw yung magbubukas. Iba yung feeling na yun eh. So, anong nangyari? Inintay ko sila, makarating yung si engineer and then yung assistant niya na nakasando na red. Nakita nyo, yun yung assistant engineer. Siya yung may hawak ng susi at siya talaga yung nagbukas. And then may mga lock pa doon, like yung nakalock yung isang kwarto and then yung CR sa taas. Nung sinabi ko, nakalock po yung pinto doon, sila pa rin yung nag-open ng pinto. Hindi nila pina-experience sa akin na ako yung nag-open ng bahay. So, iba kasi yung feeling nun. So, ayun. Anyway, dapat daw kasi, talagang ako yung personal na magbubukas noon. Sabi nung admin, sana check nyo ba yung susi, ma'am? Sabi ko, hindi ko siya personal na na-check. Yung hawak ko, hindi. Kasi nakita ko sila na nag-open. So nakita ko naman gumagana. Sabi naman nung admin doon, dapat daw ako yung nagbukas para ma-check. Sabi ko naman, inantay ko lang naman silang iabot sa akin. Hindi naman, nahihiya naman akong, akin na yung susi, di ba? Nakakahiya naman. So, anyway, nakita ko naman gumagana. Pero since nasa akin na yung susi, anytime pwede na akong bumalik doon para i-check yung bahay.
So, matetest ko naman kung gumagana yung susi. Kung may problema naman daw, nandyan lang admin, malapit lang naman doon, nasa clubhouse lang naman. So, pwede kong i-ano yung concern na yan kung hindi siya gumagana. Tapos, so, tinanong ako kung accept ko na daw yung unit, wala na daw bang papapalitan or ganyan, wala na akong reklamo. Kung i-accept ko na yung unit, bibigay na yung susi. And then, ino-note lang nila yung window. So, sabi ko, kung i-accept ko ba yung unit, yung mga papalitan na window is mapapalitan ba? Baka pagbalik ko, hindi. Say, oo daw, kasi yun lang naman talaga. Hindi lang naman daw sa akin yung hindi napalitan kasi nga, nagka-problema sa supply ng supplier. Ayan. Anyway, so yun na yun guys, yung update ko sa aming bahay, di ba? House update. And then, magkakaroon pa yan. Masusundan pa syempre, maglilipat pa kami. Then, ano pa kami doon, papaayos ng bahay. Ayan, so, pati yung pag-iimpake namin dito, update ko kayo. Ayan, so, yun lang guys. At ang dami ko pang gagawin. At may pasok pa si Chelsea. And ako ay pupunta rin mamaya dun sa office sa tubig. Mag-a-apply ako. So, yun lang guys. And see you on my next video. Thank you for watching guys. And kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel kung bago kayo dito. So, ayan. Mag-subscribe na kayo and click the bell button para updated kayo sa lahat ng video na i-upload ko sa channel na to. Parang naninibago ako, guys. Napansin nyo ba yun? Naninibago ako kasi ang tagal ko nang hindi nasabi to. So, anyway, guys, see you on my next video. Bye!